Ito ang mga kwento ni Romantiko. Narito na at sisimulan na natin. Ako si Mike, tubong Las Piñas. Ang ibabahagi kong kwento tungkol sa babaeng nangangalang Trina. Nagtatrabaho ako noon bilang isang security guard. Siguro nasa 24 anyos ako. Isang batang babae na malapit lang sa amin na si Trina, 14 anyos. High school student ito. Bata pa lang ito, siguro nasa 8 years old pa lang ito or 7 nung lumipat sila dyan sa kabilang bahay namin. Nakita ko pa lang batang ito. Sinabi ko sa sarili ko na paglaki nito, pagtungtong nito ng 18 anyos, maganda ito, napakaganda. Bata pa lang si Trina, nakikitaan na siya na sobrang ganda, lakas ng apil, lalo na kako sa kanyang pagdadalaga. Lagi ko siyang sinusubaybayan. Sa tuwing umuwi pa nga ako nung galing trabaho, binibigyan ko siya ng candy at kung ano-ano pa. Dahil napalapit na rin ang pamilya namin sa pamilya nila. May nakakatandang kapatid si Trina. Hindi naman ito kagandahan, kaya pero masasabi kong si Trina pa rin talaga ang apple of the eye ko nung mga panahong yun. Si Diana ang ate niya, na siguro mga 3 taon ang tanda ko rito. Papauwi na ako nun galing duty. Siguro pasado 6:00 na ng gabi nang makita ko si Trina kasama ang kanyang mga kaklase. Nilapitan niya ako at sinabing, "Kuya Mike, sabay na tayo. Pauwi na rin kasi kami." "Ah, Trina, sino yung mga kasama mo na yan? May kasamang panlalaki yan, yung boyfriend mo yun?" "Kuya Mike, hindi ah. Tsaka di pa ako magbo-boyfriend, no. Gusto ko munang makapagtapos ako ng pag-aaral." Nakagiting wika nito. "Yan, tama yan. Sa ganun, kumanda ang buhay mo pagdating ng araw at makalis ka sa lugar natin, squatter." Lumipas pa ang mga araw. Unti-unti na nakikita ko na maging mapalapit ako kay Trina. Tuwing may pera ako, inaabutan ko siya ng pera para kahit papano may pambahon siya. "Trina, uy Kuya Mike, ikaw pala. Eto, baon mo, pandagdag na rin sa baon mo." "Ay, salamat talaga Kuya Mike ha, laki talaga ng tulong mo. Sa tuwina na lang binibigyan mo ako ng baon." Nung bata pa lang ako noon, naalala ko lagi mo akong binibigyan ng candy. Siyempre, alam mo naman Trina, na parang kapatid na rin kita. Salamat po. At yumakap sa akin ng 14 anyos na si Trina. Walang iyong mali siya para sa kanya, pero sa akin meron pa. Alam ko may gatas pa sa labi si Trina dahil sa murang edad niya. Malaking bulas naman ito. Makikita mo sa kanya na kahit 14 anyos, kakaunti lang ang halos ang tangkad ko sa kanya. Lumipas ang mga araw. Nadistino ako sa Olongapo. Ayoko man sana, kaya lang sabi ng boss ko, ilang buwan lang ako doon. Pagkatapos, babalik na uli ako sa dati kong post. Pero tumagal ako doon halos 1 taon. Halos 1 taon na walang uwi-uwi. Kahit Pasko, bagong taon or birthday ni inay at itay, nandun pa rin ako naka-duty. Hanggang sa pabalik uli ako sa dati kong post. Siyempre, nandun yung excitement ko. Tuwang-tuwa ako na halos 1 taon ko rin hindi nasilayan si Trina. Nakasakay pa lang ako ng bus, iniisip ko na, ano na kaya ang itsura niya ngayon? Nagdalaga na ba siya ng gusto? Or baka may nobyo na? Nung bumaba ako,
ng terminal ng bus, naglakad na lang ako papunta ng bahay namin. Habang ako'y naglalakad, isang dalagita ang nakita ko na nakaupo sa may park. Agad itong lumapit sa akin at niyakap. "Kuya Mike, kararating mo lang." Tinitigan ko siya. "Trina, ikaw na ba yan? Dalagan-dalaga ka na." "Siyempre, ang tagal mong nawala, kuya eh. Halina, sabay na tayo." Uwi ka nito at sabay kaming naglakad pa uwi sa amin. Binigay ko sa kanya ang pasalubong ko, ang ensaymada at ilang mga stuffed toys. Tuwang-tuwa siya sa aking pasalubong. 16 years old na siya noon. Sabi ko pa sa sarili ko, 2 taon na lang, pwede ko na siyang ligawan. Tuwan-tuwa talaga ako sa tuwing makikita ko siya at masaya ako kung ano man ang ginagawa ko. Isang araw niyaya ko siya sa sinihan. Habang nasa loob kami ng sinihan, hindi ko mapigilang sarili ko hawakan ng kanyang mga kamay. Nagulat siya hanggang sa sinabi ko na, "Trina, alam ko na pag narinig mo to, baka magbago ang pakikitungo mo sa akin. Alam mo bang bata ka pa? Gusto na kita." Sinabi ko nga sa sarili ko na dapat sasabihin ko sa ito pagtungtong mo ng 18. Pero mahirap na. Sa dami ng umaaligid sa'yo manliligaw. O matanda ako sa'yo ng mahigit 10 taon, Trina. Mahal kita, Trina. Nagulat si Trina sa kanyang narinig. Binawi niya agad ang kanyang mga kamay at sinabing, "Kuya Mike, bakit? Kala ko ba kapatid ang turing mo sa akin? Kaya nga itinuturing kita bilang isang kuya. Tapos may intensyon ka pala." "Wala, Trina. May intensyon ako sa'yo. Dahil gusto kita. Na pagdating ng araw, ikaw ang makasama ko." Umiling-iling si Trina at sabay alis. Napakamot ako ng ulo at sinabing, mali yata ang desisyon ko. Padalos-dalos kasi ako ng desisyon. Pag uwi ko ng bahay, dumiretso ako sa kanila. Tinanong ko sa kanyang kuya kung nandun na ba si Trina, at sinabing nandun daw sa kwarto. Nandun na siya sa kwarto, Kuya Mike. Parang may problema. Malungkot nung dumating dito galing bahay. So ako, saan nagpunta yun? Ganun ba, Philip? Sige, salamat. Papauwi ako sa duty noon isang araw nang makita ko si Trina. Nilapitan ko siya at sinabing, "Trina, galit ka ba hanggang ngayon? Pasensya ka na ha. Hayaan mo. Kung ano man ang intensyon ko sa'yo na yun, aalisin ko na. Mahirap na. Ayokong masira yung pagtingin mo sa akin." Tinitigan ako ni Trina at sinabing, "Huwag mong gagawin yan. Dahil, oo Mike, gusto na rin kita." Sa narinig kong yun, niyakap ko siya. Sinabi ko sa kanya na, maghihintay naman ako sa tamang edad mo. Sa tamang edad, doon kita liligawan. Pero sadyang, hindi ko napigilan ang sarili ko. Niyaya ko siya sa isang mumurahing motel. Doon ay may nangyari sa amin. May nangyari sa amin ni Trina. Sa murang edad niyang 16 anyos. Nagsisiman ako pero nandun na. Parehas naming gusto yun. Isang araw may mga barangay ang dumating sa bahay namin. Nirereklamo ako ng magulang ni Trina. "Walang hiya ka, Mike. Pinagkatiwala namin sa iyo si Trina. Pero winalang hiya mo ang anak ko. Mang Dado, nagmamahalan ho kami ng anak nyo. Mahal ko si Trina at mahal niya ako.
Walang hiya ka, bata pa ng anak ko, tanda-tanda mo na. Dakpin yan. Irereklamo ko yan. Child abuse ang ginawa mo, hayop ka. Wala na akong nagawa pa. Dinampot na ako ng mga barangay at sinabi sa akin ng mga magulang niya na itutuloy kakasuhan ako ng child abuse and rape. Wala na akong nagawa pa. Oo, nakulong ako. Si Trina, hindi ko na siya nakita noon mula noon. Siguro dahil na rin sa kagustuhan ng kanyang magulang, wala na siyang nagawa. Nakulong ako ng 6 na buwan. Nakapagpiyansa ako. Pero tinuloy-tuloy pa rin ng magulang ni Trina ang kaso. Hanggang sa makausap ko siya isang araw. Nagkaroon ng pagkakataon. Trina, ba't di mo pinigilan ng mga magulang mo? Alam mo kung gaano kita kamahal. Pero nasira ang pangalan ko, reputasyon. Pasensya ka na, Mike. Tinakot nila ako eh. Siyempre mga magulang ko sila. Alam mo, suwayin ko. Oo, mahal kita, Mike. Pero mas mahal ko mga magulang ko. Lumipas ang ilang taon. Siguro nakulong ako ng mahigit 3 isang taon lang mahigit at muli akong nakalaya dahil na-dismiss ang kaso. Lumipas pa ang mga taon. Nagpatuloy ang buhay ko. Single at walang nobya. At sila Trina ay wala na rin sa lugar namin. Lumipat na sila ng tirahan. At mula noon, hindi ko na nakita pa si Trina. Si Trina na may gatas pa sa labi. Yun lang ang kwento ko na naibahagi sa inyo. Sana nagustuhan nyo at nakapulutan ng aral. Muli, salamat po.